Mga kabunyog, mga kababayan, pinagbutuhan ng Kamara ang House Bill na nagre-revoke ng prangkesa ng SMNI. Sa butuhan na ito, 284 ang nagboto ng yes. Ang ibig sabihin po ng yes, pabor sila na i-revoke na o bawiin na ang prangkesa ng SMNI. Mayroon pong apat na bumoto ng no. Ibig sabihin, pabor sila sa SMNI. Ayaw nila na ipasa yung bill na yon na nagre-revoke ng prangkesa ng SMNI. So ano? So yan ang ibig pong sabihin niyan. Mayroon namang apat na nag-abstain. Ang ibig pong sabihin naman ng nag-abstain, ayaw nila, parang naghuhugas kamay yan. Ayaw nilang mamarkahan sila na bumoto kontra sa SMNI. Ayaw rin nilang mamarkahan sila na bumoto pabor sa SMNI. Ang ibig sabihin po ng nag-abstain, undecided sila. Ayaw nilang magdesisyon dyan sa issue na yan. Yung nag-abstain, siguro, ayaw nilang magalit sa kanila si Kibuloy, pero ayaw rin nilang magalit sa kanila si Romualdez. Yung 284, yan talaga yung nanindigan na dapat i-revoke na yung prangkesa ng SMNI kasi marami na yung violations. Pero yung apat naman na nagno, ibig sabihin yan talagang kahit magalit na sa kanila ang mga kasamahan nilang kongresista, kahit pa si Romualdez nagsabing butuhan niya ng i-revoke na ang prangkesa ng SMNI, sila po ay bumoto pa rin ng no. Ang tanong ngayon, sino yung apat na yan na bumoto ng no? Mamaya sasabihin ko kung sino yan. Pero ang dalawa dyan, si Gloria Arroyo at saka si Pulong Duterte. Yan. Sa bagay, inaasahan naman yan. Inaasahan naman yan, ano? Ano to mga kabunyog, mga kababayan? Maganda yung naging desisyon kahapon kasi nga na-revoke na yung franchise ng SMNI sa Kamara. Kaya lang, sa Senado naman ang problema niyan. Kasi po tayo bicameral eh. Ano man na batas na naipapasa sa Kamara, kailangan may counterpart din sa Senado. Ang problema sa Senado, marami diyan makakibuloy. Marami diyan makakibuloy. Yan ang nagiging problema diyan. Anyway, ito mga kabunyog ang balita. Panuorin muna natin. Okay, hindi natin na ready pala yung ano nito. Sorry mga kabunyog, mga kababayan, hindi natin na ready yung ano. Pero yan po ang nangyari kahapon. Tama ka kabunyog, Rodolfo San Jose. Pagdating sa Senado, diyan ang problema. Diyan ang problema kasi maraming senador kakampihan yan ng SMNI. Nandiyo, sige, isa-isahin ko yung mga senador. Isa-isahin ko. Siyempre si Bato, si Bongo, si Padilla, si Tolentino. Automatic na yung apat na yan kasi mga DDS yan. Mga diehard Duterte supporters yan. Isama na natin si Amy Marcos. Isama natin yung mag-inang Cynthia at Mark. Ilan na? 7 na. Isama pa natin sino na bang sinabi ko? Bato, Bongo, Tolentino, Padilla. Tapos Amy Marcos, Cynthia Villar, Mark Villar, 7 na. Isama pa natin si Lito Lapid. Isama pa natin si Bong Revilla. Isama pa natin si Jinggoy. 10 na. 10 na yan. Ay ano pa yan? Bong Revilla, Lito Lapid. Mga ano yan, mga kabunyog, 10 na. Ang kailangan na lang nila 3 O si Cayetano, yung magkapatid na Cayetano. 12 na. Ibig sabihin, mahihirapan ng mailusot yung batas na yung panukalang batas na yan na nagre-revoke ng franchise ng SMNI. Sa Kongreso kasi, talagang karamihan ng kongresista sumunod sa command ni Romualdez. Si Subiri pa, tama ka kabunyog, Christopher Mendoza. Si Subiri pa nga pala. Kaya medyo mahirap-hirap sa Senado eh. Kaya malakas ang loob nila
nila Kibuloy, di ba? Malakas ang loob nila Celis at Badoy. Sabi nila, sige lang. And anyway, pagdating naman sa Senado, ah, pagdating naman sa Senado, ano daw yan eh, hindi lulusot yung revocation ng prangkesa ng SMNI. Pero balik tayo dito. Sino ba yung apat talaga na bumoto para sa SMNI? O, sabi ko na nga, si Gloria Arroyo, si Pulong Duterte, pangatlo si Cardema. O, alam nyo naman yung Cardema, yung Duterte Youth. Ang nakaupo dyan, hindi yung lalaking Cardema kasi hindi naman youth na yun eh. Ang umupo yung asawa niya na medyo bata sa kanya. O kaya yun ang pangatlo yan sa bumoto ng no. Anong ibig sabihin ng no? No to the revocation of the franchise of the SMNI. So pag bumoto ka ng no, ibig sabihin maka-SMNI ka kasi ayaw mong ipa-revoke yung franchise. No yon. Si Pulong Duterte, si Gloria Arroyo, saka yung Cardema. Mayroon pang pang-apat yung Ron Salo, Kabayan Party List. Yung Ron Salo. Ewan ko yun, hindi ko kilala masyado yun. Kaya ano to mga kabunyog? Pagdating sa Kamara, 284. Ngayon, mayroong apat na nag-abstain. Anong ibig sabihin naman ng abstention? Ang ibig sabihin ng abstention, hindi ayaw nilang mamarkahan sila na maka-SMNI, pero ayaw nilang magalit sa kanila si Kibuloy. Pero ayaw din nilang magalit sa kanila si Romualdez. So ayaw nilang mag-vote na lang, nag-abstain na lang sila, parang neutral. So mga kabunyog, pero ang 284 kasama na ang minority senator at congressmen, kasama na yung Makabayan Bloc, bumoto sila ng yes sa revocation ng franchise ng SMNI. So yan po ang nangyari kahapon. Pero ang inaasahan ng kampo ni Kibuloy, wala. Pagdating naman sa Senado niyan, hindi yan lulusot. Doon ang mahirap. Kasi yung sa panahon ngayon mga kabunyog, ang mahirap sa mga senador natin, karamihan maka Duterte at mga hawak nila Kibuloy. Mga hawak nila Kibuloy. Kaya binanggit ko na nga ang mga pangalan, sigurado na pagdating sa Senado, hindi niyan papayagan na ma-revoke ang franchise ng SMNI. Sino yon? Bato, Bongo, Tolentino, Padilla. Apat na. Isama pa si Amy Marcos, si Cynthia Villar at ang kanyang anak na si Mark. Ilan na? Ilan na? 7 na yata eh. Isama pa si Bong Revilla at si Lito Lapid. 9 na. Isama pa yung magkapatid na Pia Cayetano at Alan Peter Cayetano. Isama pa si Jingo Estrada. Kaya medyo marami-rami talaga. Plus si Subiri. Plus si Subiri. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yan po. Yung mga nagtatanong sa atin, attorney, sino ba yung mga bumoto para sa SMNI? Kasi may 4 daw na bumoto pa para sa SMNI. Yan po. Si Gloria Arroyo, si Paulo Duterte, si Cardema ng Duterte Youth, at saka yung Ron Salo ng Kabayan Party List. Okay? So yan mga kabunyog. Sabi ni Tito Corimit, dapat nasa Kamara ka, Attorney Enzo. Sana nga po. Lalaban po tayo sa party list sa 2025. Sana po suportahan nyo kabunyog Tito Corimit. Ayan. So yan mga kabunyog, mga kababayan, ang naging resulta ng butuhan kahapon. Maganda po. Maganda naman. Ano po ba ang naging final na grounds? Bakit pinaparibok ang franchise ng SMNI? Lumalabas po 3. 3 po ang ginamit na dahilan bakit nirevoke ang franchise ng SMNI. Ang una, yung violation ng terms ng franchise na dapat kung magpapalit ng ownership, magpapalit ng may-ari ng SMNI, dapat ipaalam sa Kongreso. Yun. Hindi sinunod ng SMNI yun. Bakit? Kasi ang may-ari ng SMNI ay yung Suarasog. Nung una yata, basta ang nangyari dito, mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari po dito, nagkaroon ng change o pagbabago sa majority ng may-ari ng SMNI, hindi pinaalam sa Kongreso.
Requirement yun. Kasi ang nag-apply ng franchise ng SMNI, yun yung inaprubahan ng Kamara. Ngayon, nung nagpalit ng may-ari, may maniobra yatang ginawa sila, hindi pinaalam sa Kongreso yon, mali yon kasi nakalagay sa terms of contract ng terms ng franchise na dapat any change sa ownership structure, dapat aprubahan ng Kongreso. Hindi nila pinaalam. Ang pangalawa, dapat kasi ibukas sa publiko yung shares. Ibig sabihin, may IPO, public offering. Dapat na binukas sa publiko ang pagbibili ng shares. Nakalagay yon doon sa terms ng franchise. Hindi ibinukas sa publiko. Wala man lang efforts na ibukas sa publiko ang franchise ng SMNI kung may mga bibili ng shares nito. So na-violate yung na yon. Ang isa pang na-violate, yung ang mga programa niya dapat ay fair at saka balanced. Ay dito, ang dami nilang red tagging. Ang dami nilang mga hindi sila sumusunod sa ethics ng broadcast journalism. Yung mga tamang etika ng mga nagbo-broadcast ay ito hindi. Nagpapakilala silang media network pero walang sinusunod na ng re-red tag, ng babastos, ng fake news, nagdi-disinformation. So yan po yung tatlong pangunahing mga violations ng SMNI. Kaya doon po sa Kamara, nakalusot na kahapon sa third and final reading. So ibig sabihin, House Bill na po yan. Ang kailangan na lang ngayon, yung counterpart na Senate Bill. Kailangan na ngayon, counterpart Senate Bill. Bakit kailangan pa? Kasi po, may cameral ang legislature natin. Bawat panukalang batas na pinapasa sa isang house, tulad sa House of Representatives, dapat may counterpart din na panukalang batas sa Senado. Pareho rin na kung may panukalang batas sa Senado, dapat may panukalang batas din sa Kamara. Pareho yan dapat lumusot. Kapag lumusot na yan, i-combine yan, yung pag nakalusot na yan sa parehong houses, Senate at Kamara, ipapadala na yan sa presidente para permahan niya. Yan po ang yan ang ating legislative process. Ay dito, nakalusot na sa Kamara yung revocation. Third and final reading kahapon. Sa butong 284 na yes, 4 na no, 4 abstention. Ang kailangan na po ngayon ang sa Senado. Tanong ni Red Villar de Castro, lulusot kaya sa Senate yan? Diniscuss ko na po ang chance. 50-50 sa Senado. 50-50. Bakit? Mayroon tayong mga sigurado na dyan na kukontra sa revocation ng franchise. Si Bato, si Bongo, si Tolentino, si Padilla. Si Amy Marcos, si Cynthia Villar, si Mark Villar, yan. Sigurado na yan ang mga kukontra. Pwede pang sumama sa kanila sa pagkontra ng revocation, Jingo Estrada, Bong Revilla, Lito Lapid, Subiri. Yang mga yan. Ang medyo matibay lang dyan na talagang sasama sa magre-revoke ng franchise, siyempre, si Risa Hontiveros, si Coco Pimentel, yan, sigurado tayo dyan para yan sa revocation ng franchise. Hindi pa nga tayo nakakasigurado kila Chis Escudero, Binay, Tulpo, Grace po, hindi pa tayo nakakasigurado sa mga yan. Saka si Loren Legarda, si Villanueva, si Angara, hindi pa tayo nakakasigurado sa mga yan kung maka-SMNI o hindi. Ang sigurado natin na kontra talaga sa SMNI si Risa Hontiveros at saka Pimentel. Ang sigurado naman natin na mga pabor talaga sa SMNI yung mga sinabi ko, Bato, Bongo, Tolentino, Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar, Mark Villar, yan, sigurado tayo dyan. Pero yung iba, hindi natin alam ang stand. Si Chis Escudero, si Grace Po, si Loren Legarda, Villanueva, Gatchalian, Angara, Binay, yun, hindi natin alam ang mga stand ng mga yan. Kaya, 50-50. Pero pwede naman, kung lalakas yung pressure galing sa mamamayan, kung ang mamamayan ay talagang susuportahan yung panawagan na i-revoke na ang franchise ng SMNI, alam nyo naman yung mga senador na yan, naghihintay yan ng
ano ng tao. Tinatantya nila ano kaya ang sentimento ng tao. Yan yung ano nila eh. Lalo pat magre-re-eleksyon yung mga yan. Magre-re-eleksyon si Lito Lapid, magre-re-eleksyon si Bong Revilla. So iniisip nila na dapat mabango tayo sa tao. Yan yung ano nila. Yan kaya pwede pa rin po yan mahatak. Kaya tayo kinakailangan kalampag sa social media. Ipakita natin, "Hoy, Senado, gawin nyo naman ang ano nyo. I-revoke nyo na rin ang franchise ng SMNI dyan sa inyo." Dapat ganun po ang panawagan natin. Ano? Okay. So sige mga kabunyog, mga kababayan, kasi may mga nagtatanong sa atin, attorney, sino ba yung apat na kumontra na i-revoke ang franchise ng SMNI? Ulitin ko po, si Gloria Arroyo, si Paulo Duterte, si Cardema, at saka si Salo. Yan. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.